Yan, hello coach. Ayan, thank you, no? Thank you, Coach. Good morning sa lahat na nandito, 'di ba? So, grabe, no? Mga Bisaya, ang dami palang mga Bisaya nandito kasi nakita ko kanina may mga taga North Cotabato din, 'di ba? So, ako North Cotabato din naman po ako, 'di ba? So, proud Bisaya, 'di ba? So, huwag kayong mag-expect na yung ipapaliwanag ko dito sa sobrang galingan ko, 'di ba? Kasi hindi po talaga ako magaling, hindi po ako matalino pagdating sa mga bagay-bagay na ine-expect mo, 'di ba? Kasi baka may isipin mo, ito si coach, sobrang galing nito, sobrang lupit nito, 'di ba? So hindi po ako magaling kasi laking probinsyana po, Bisaya, at the same time high school graduate lang din po ako. Kumbaga, nandito po ako ngayon para ipaliwanag ko po sa inyo kung ano ba talaga yung system na meron sa company po natin. 'Di ba? Papaliwanag ko lang po sa inyo yung step by step para at least sa lahat ng mga first timer na nandito, maunawaan mo kung ano ba talagang meron sa business na meron kami, 'di ba? Bakit ba kami kumita dito? Bakit ba kami nagkaroon ng mga result? 'Di ba? Which yun yung mga bagay na ipapaliwanag ko sa inyo ngayon. Kaya, 'di ba, sa lahat ng mga first timer na nandito, binabati ko po kayo ng magandang gabi sa Pilipinas, 'di ba? Sa ibang bansa naman, 'di ba? So good morning, 'di ba? Good morning po sa ating lahat na nandito ngayon, 'di ba? So maraming salamat po sa mga coach na nagbigay po ng pagkakataon sa akin na makapag-share or makapag-talk po sa team po natin ngayon, 'di ba? So, sa lahat po ng first timer na nandito, alam ko po na sobrang mahalaga yung oras mo, 'di ba? Kung mahalaga din po yung oras mo, sa oras din po namin sobrang halaga din po, 'di ba? Kaya lang hindi po namin sasayangin yung time mo na nandito ka ngayon na nakinig ka sa akin, sa amin, 'di ba? Lalong-lalo na mamaya pagkatapos ko pong mag-talk, napakaswerte ng mga first timer na nandito na makilala niyo po yung pinaka-grand coach namin ngayon, 'di ba? So napakaswerte mo kaya wag kang mawawala hangga't maaari umpisahan mo to tapos tapusin mo talaga kasi sobrang sayang na marami tayong matutunan dito ngayon, 'di ba? So, syempre before ako mag-start, magpakilala muna ako sa iyo. Okay lang po ba kayo? 'Di ba nakikita ko po yung mukha niyo undas na undas, 'di ba? So okay lang 'yan kasi undas na rin naman ngayon eh. 'Di ba? Pero syempre mas masarap pa din po nakikita ko yung mga mukha niyo sa camera niyo, 'di ba? Na dapat naka-smile tayo. 'Di ba? Kasi syempre mas masarap po yung makakausap mo hindi yung mukhang galit. Yung tipong kulang na lang lalamunin ako, 'di ba? So hindi po ako mukhang ano, alam mo yung mukha man akong pagkain pero hindi po ako pagkain. Joke lang. 'Di ba? So ayan, mag-share screen lang po ako, no? Ayan, so nakita niyo na po ba? Ayan. So, eto po yung name ko, no? So, sa mga hindi po nakakilala sa akin, di ba? Meron po bang mga hindi nakakilala sa akin dito? Okay lang po yan. Hindi ko rin naman po kayo kakilala. So, joke lang po. Yan po yung pangalan ko, Coach Regine Biharen. And then, background ko po, dati po akong sales lady. So, yung sales lady, yung binibentang babae. Joke lang, di ba? So, province ko naman po, Mindanao, di ba? So, sa lahat ng mga nandito na taga Mindanao, di ba? So, alam ko, meron dito mga taga Cotabato, di ba? So, ako naman, North Cotabato, doon talaga yung province ko, doon ako lumaki, as in, dito rin ako lumihit sa Manila, di ba? So, napunta ako ng Manila, di ba? So, way back 2013 or 14, di ba? So, yun na yung time na nag-start na yung journey ko dito sa Manila. Nakakala ko dati, pagdating ko dito sa Manila, dito ako alam yun dito talaga agad-agad na aasenso yung buhay ko, sasarap yung buhay namin, 'di ba? Kasi siyempre tayo pag bilang probinsyana, pag tayo naka-mindset na sa probinsya tayo, pag nakakita tayo ng galing Manila, akala mo kasi kung sino, 'di ba? Akala mo sarap-sarap ng buhay ng pagdating sa Manila, pero pagdating pala dito, 'di ba, hindi pala ganoon kadali, 'di ba? So, nung time na nagtrabaho po ako, 'di ba? So, ay ito po yung tsura ko noon nung nag-start po ako sa ganitong business, 'di ba? Yan po yung mukha ko dati, yung parang pinsang tinubuan ko ng mukha. Di ba? Alam mo yon, di ba? Presentable po sa mga kumakain, no? Pasensya na po, no? So, ayan po talaga before yung mukha ko that time nung hindi pa ako nag-start sa ganitong business. Dati kasi nung na-sharean ako ng ganitong opportunity, hindi po ako naniniwala. Di ba? Hindi po ako naniniwala dun sa mga taong nagpaliwanag sa akin. Di ba? Sa totoo lang po, hindi lang po isang tao. 'Di ba? Hindi lang po isang tao talaga yung nag-share sa akin ng opportunity na 'to, 'di ba? Sobrang dami na po as in kasi bakit? Dati nung tinrabahuan ko, malapit po siya sa office ng company, 'di ba? Malapit po siya sa office ng Uno. Every time na pag-uwi ko ng bahay, galing ako ng trabaho,
dumadaan ako sa office nila, kaya marami pong nag-o-offer sa akin, maraming nag-share, kaya lang po hindi po talaga ako naniniwala. 'Di ba? Isang dahilan ko bakit, akala ko dati ito scam. 'Di ba? Akala ko dati lokohan, akala ko dati magbebenta, akala ko dati magre-recruit. Alam mo 'yun, ang daming pumapasok sa isip ko kasi sabi ko, 'di ba, anong i-scamin nila sa akin, wala nga akong pera, eh, magkano lang naman yung sinasahod ko dati sa trabaho, 'di ba? Ayaw ko magre-recruit, ayaw ko mag-invite-invite kasi bakit? Wala akong kakilala dito sa Manila, 'di ba? Kasi isipin mo, makipagkausap ako ng iba't ibang tao, eh, yung salita ko nga Bisaya, hirap na hirap nga akong magtagalog. 'Di ba? So yun yung mga dahilan ko dati, ayaw ko rin magbenta kasi kung itsura ko magbebenta, meron kayang bibili kahit ikaw nga siguro pag binentahan kita, baka pagtawanan mo lang ako. 'Di ba? Baka ang sabihin mo sa akin, baka pag gumamit ako, ganyan yung maging itsura ko. 'Di ba? So that time nung nag-start talaga ako, sobrang wala akong confident, wala akong tiwala sa ganitong industry, 'di ba? Pero nung time na naintindihan ko, napaliwanag sa akin kung papaano ka nandito ngayon, papaano ka din shinera ng business na to, 'di ba? Ng link na to, ganyan din po ako that time. Ang ginawa ko lang, talagang inintindi ko kasi lagi kong na-realize, bakit kaya paulit-ulit akong nadadala? Bakit kaya paulit-ulit akong nashiran? Bakit kaya, alam mo yun, napapaliwanag sa akin to na ayaw ko naman. 'Di ba? Doon ko na-realize, minsan pa lang, isang bagay, pag, alam mo yun, yung mga bagay na ayaw natin, yun pala yung mga bagay na pwedeng makatulong sa atin. 'Di ba? Baka ikaw, may experience ka na, nashiran ka na din nito, narinig mo na din to, pero binabaliwala mo lang. Ganyan din po ako dati. 'Di ba? Na dati akala ko kasi sa mga ganito, 'di ba? Wala lang, parang ginagawa lang nilang kalokohan para manloko lang sa ibang tao. Pero nung naiintindihan ko din talaga, sabi ko sa sarili ko, walang masamang itry, walang masamang subukan. Kung nagawa ng iba, 'di ba? Mas kayang-kaya ko din gawin. Bakit tao lang naman sila, tao din naman ako eh. 'Di ba? So nung tinry ko po, ginamit ko po din yung products ng company, 'di ba? So lahat ng mga baguhan dito, may produkto po kami, no? Diretsahin ko na po kayo kasi bakit? Ito po ay negosyo. Ibig sabihin, normal po sa isang negosyo na may produkto. Kasi bakit? Pag ang isang negosyo na walang produkto, ang tawag po dun, scam po yun. 'Di ba? So kami literal, meron po kami mga product, pero by the way, huwag niyo po isipin na magbebenta. Kasi ako po dati nung nag-start, hindi rin naman po ako nagbebenta. 'Di ba? Kasi kahit ikaw, sabi ko nga, pag ikaw magbebenta yung ganyang mukha, baka pagtawanan mo lang ako. 'Di ba? So yun po yung sistema ngayon na ipapaliwanag ko sa inyo kung paano po ako dito kumita. 'Di ba? So, and then yan po yung dating trabaho ko, no? So, kung bakit ko naman yan pinakita para at least alam nyo lang kung papaano, kung ano po ako dati before po ako nag-start sa ganitong business. 'Di ba? So, dati po talaga akong artista. Yan yung mga kasamahan kong artista. O, joke lang, no? So, yan po yung mga katrabaho ko before nung time na hindi ko pa po ginawa yung negosyo, 'di ba? So, dati din po akong empleyado, 'di ba? Kasi sigurado naman ako meron din mga first timer dito na nagtatrabaho din po dati, 'di ba? So, yan po yung trabaho ko that time. Alam mo, sinasahod ko lang dyan, sobrang late lang po, 150 isang araw. Tumagal po ako ng almost siguro mag 3 years. Umabot lang po siya ng 250 isang araw. Eto malapit, hindi pa po yun libre lahat. 'Di ba? So, kung iisipin mo, pag nasa Manila ka, sobrang liit po ng sahod na yun. Pero dahil, syempre tayo, probinsya na, 'di ba? So, dahil ang trabaho ko dyan, mall naman na assigned, and then, alam mo yun, malamig, 'di ba? So, parang okay na din, kasi parang sinasakto na lang talaga. Pero, pag-usapang pangarap, wala po talaga ako that time. Kasi bakit? Ang pangarap ko na lang nun, makakain na lang 3 beses isang araw. 'Di ba? Never ko nang pinangarap na makapag-travel, makapunta ng iba't ibang lugar, 'di ba? Yung talagang makaranas ng mas masarap na buhay kasi kung iisipin mo pag magtrabaho lang tayo, 'di ba? Doon na lang nakaikot yung kinikita natin, 'di ba? Yung trabaho natin doon na lang naka-focus, 'di ba? So, ang kinikita natin pangkain na lang umaga, tanghali, hapon. Kaya yung pangarap natin, 'di ba? Nung bata tayo, sobrang laki ng pangarap, 'di ba? Nung gawin na tumatanda tayo, lumiliit yung pangarap. Kasi bakit? Doon ko na-realize na sa bagay pala na ginagawa natin. 'Di ba? So, yan yung time na nag-start ako din. Ito po yung taong nag-share sa akin ng business, 'di ba? Ito po yung pinaka grand coach po namin, 'di ba? Na napakaswerte niyo, mamaya makilala niyo po 'yan. Ito po, from nothing po talaga. Sobrang, isipin mo, mukha niya dati, 'di ba? Hindi ka rin makapaniwala na yayaman, na kikita ng milyon sa ganitong negosyo, 'di ba? So, yan nga eh, kumbaga siya dating kargador ng gawa niya. Ibig sabihin, kung nagawa niya, eh di kayang-kaya din nating gawin, 'di ba? So, kung makikita mo naman yung itsura ngayon, mukha ng artista, 'di ba? Mukha ng si Piolo Pascual, 'di ba? So, ibig sabihin diyan mo makikita na
sabi mo talaga sa sarili mo, inagawa nga ng itsura niyan eh. Ibig sabihin, kung kaya niya, kaya mo din. 'Di ba? Kaya sa lahat ng mga first timer na nandito ngayon, 'di ba? So, yun po yung good news sa business namin. Hindi po dito tanong kung ano yung estado mo sa buhay, kung ano man yung pinag-aralan mo, o ano man yung bagay na ginagawa mo. Kung may trabaho ka, maganda ang sahod mo, good for you, 'di ba? Pero wala namang masama na magta-try ka, 'di ba? Wala namang masama na magdagdag ka ng pagkakakitaan. Bakit? Bakit natin kailangan magdagdag? Bakit hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari bukas? 'Di ba? Lalo na ito, nagkaroon ng pandemic, ang daming mga taong nawalan ng trabaho, ang daming mga taong sobra talagang sinagad ni Lord nung time na nagkaroon ng pandemic. Kaya dito natin makikita na wala talagang permanente sa mundo. Kaya along the way na nagkaroon tayo ng mga bagong opportunity, 'di ba? Wag na nating pag-isipan. Pag-aralan na natin mabuti. Kasi ang isang bagay naman pag napag-aralan at natutunan natin, 'di ba? Walang dahilan na hindi mo 'to gagawin. 'Di ba? So ito po yung taong talagang sobrang laking papasalamat ko sa kanya kasi kung di dahil sa kanya, 'di ba, hindi po ako madala sa opportunity na ginagawa ko po ngayon, 'di ba? Kung di dahil sa kanya, wala po ako dito sa harapan niyo ngayon, 'di ba, na mag-share po sa inyo ng opportunity na nakakatulong din po sa amin. 'Di ba? Kaya yung taong nagdala sa dito, darating din yung time na papasalamatan mo din yan. Kasi kung di dahil sa kanya, 'di ba, hindi ka madala sa ganitong opportunity. Ibig sabihin, instrumento sila ni Lord na ipapakita sa atin yung opportunity na to. 'Di ba? Anghel yan na pinadala ni Lord, 'di ba? Kung hindi man yan mukhang anghel, 'di ba? Pero anghel po yan na mapakita sa iyo yung opportunity na to. 'Di ba? Kasi isipin mo hindi ko naman siya kakilala, 'di ba? Hindi ko naman siya kaano-ano, pero kung iisipin mo sila yung mga taong willing i-share sa atin yung opportunity, 'di ba, na pwede tayong kumita ng malaki at mabago yung buhay natin. 'Di ba? So, and then ito po yung mga sample ng kinikita ko po, no, 'di ba? So, kumita ko diyan ng almost 483,000, 616,000. 'Di ba? Ito po yung last month lang awarding po namin. Awarded ako diyan ng top 2 ambassador. Kumita po ako ng almost 925,000. 'Di ba? So, and then ito po yung mga travel ko, no? So, guys, before po ako mag-start, papakita ko lang po sa inyo yung background ko na yung mga bagay na nangyari sa akin dito. Pero hindi ko po papakita lahat ng kinikita ko dito kasi pag ipapakita ko po lahat ng cheque ko, baka abutin po tayo ng siyam-siyam. 'Di ba? So, ito po yung mga travel ko po na na-experience na dahil sa ganitong business. 'Di ba? Take note, guys, free travel incentives lang po yan. 'Di ba? Yun po yung masarap sa business na ginagawa po namin, 'di ba? Na may mga libreng mga incentives na pwede kang makasama na mag-i-enjoy ka talaga sobra, 'di ba? Kasi kasama mo yung mga coaches diyan, kasama mo diyan si Coach Michael, 'di ba? Si Coach Floresa, si Coach Christine, 'di ba? Si Coach Marife, si Coach Sandro, 'di ba? So nandiyan lahat ng mga coaches na sobrang sexy, oh. 'Di ba? Nakikita nyo, 'di ba? So pag kayo talaga makasama sa ganyan travel, sobrang nakakabaliw. 'Di ba? Kasi dito ko lang din na-experience yung mga ganyang bagay. Dati nung nagtrabaho ako, never ko pong naranasan yan. Never ko po talagang na-experience makapag-travel, di ba? So dito sa almost, siguro 3 years ko sa Manila, di ba? Makapag-travel lang ako ng Guadalupe to Baclaran, di ba? Sobrang big time na ako sa tingin ko sa sarili ko. Di ba? So, kasi bakit? Time dati nagtrabaho ako, di ba? Ano lang, parang nakaikot lang ako dati lagi sa trabaho. Gising, pasok, uwi, gising, pasok, uwi. Parang akong sirang plaka na gano'n na lang paulit-ulit yung nangyari sa akin. Kaya that time, nung nadala talaga ako sa ganitong opportunity, sabi ko, talagang i-hit ko yung mga travel incentives na hindi ako papayag na hindi ako makasama sa ganyan. Di ba? Dahil sa ganun yung mindset ko, kakahit ng mga travel incentives, di ba? Doon ko na-experience kumita ng malaki, di ba? Kaya sa mga timers na mga members na nandito, may mga incentives yung coach niyo sa inyo, di ba? Huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag na hindi mo siya i-hit, di ba? Kasi pag i-hit mo yan, di ba? Ibig sabihin, kumikita ka ng malaki, di ba? So, ganun siya kasarap. Kumita ka na ng malaki, nag-e-enjoy ka pa. Sa trabaho natin, di ba? In reality, sa trabaho ko dati, alam mo yun, stress na, pagod na, pero ang kita, ganun pa rin kaliit. Di ba? Kaya dito sa business talaga, sobrang sarap ma-experience mo yung mga bagay na hindi mo talaga akalain na mangyayari sa buhay mo. Di ba? So, ayan, yung mga awards ko din na hit, di ba? Sobrang dami na din ng mga award, hindi ko na din po lahat nilagay, di ba? So, ito, nilagay ko lang po sample na makita nyo po na dito sa negosyo, hindi talaga hadlang na kahit di ka matalino, hindi ka magaling, hindi ka magkaroon ng
awards na yan, di ba? So, dito naman sa business namin, yung awards na yan, kaakibat po yan ng income, di ba? Sa school, pag nag-aaral tayo, pag magkaroon tayo ng award, ibig sabihin mataas yung grado. Dito naman sa business natin, di ba? Pag nagka-award ka, ibig sabihin, kumikita ka ng malaki. Di ba? Ganun po siya kaganda na kahit di ka marunong magbasa, di ka marunong magsulat, basta kumita ka ng malaki dito, pwede kang magkaroon ng award. Di ba? Sa school, ako, simula grade 1 hanggang high school, never ko pong na-experience magkaroon ng award. Kahit isang beses po. Di ba? Ganun po ako katalino. Bakit? Di ba? Hindi po talaga ako matalino. Di ba? Ako lang po yung taong matalino, kaya po ako nakagraduate. Di ba? Ganun talaga. Kahit, alam mo, kahit ano nga kahit bisin takin lang, wala talaga akong nakuhang award that time nung nag-aral ako. Kaya nung time talaga na ginawa ko na tong negosyo, dito ko lahat na experience na magkaroon ng award. Nag-top 1 na din ako, di ba? Sa buong grupo ng Dreamers, ganun siya kasarap. Di ba? Ganun kasarap na along the way na ginagawa mo, nare-recognize ka din. Kaya yung mga classmate ko dati, nung time na mga kasagsagan pa nung mga classmate ko that time, di ba, nung nakita nilang nagkaroon ako ng award sa business, talagang sobrang baliw na baliw sila, sobrang, alam mo yun, sobrang proud na proud sila sa akin kasi makilala lang talaga nila ako dati na ordinaryong tao lang din talaga na hindi nila akalain na magkaroon ng ganitong opportunity. Di ba? So, ayan. Ito po yung family ko, no? So, papakita ko lang sa inyo kasi bakit sila po talaga yung dahilan kung bakit talaga ako nandito sa Manila, di ba? Kasi gusto ko talaga that time na bibigyan sila ng masarap na buhay kasi kitang-kita ko talaga yung hirap at yung nanay at tatay ko na, alam yun, magtrabaho sa bukid, di ba? So, sa amin kasi magbubukid sa North Cotabato, wala pong palay dun sa amin kasi sa bundok po kami, di ba? So, yung kapitbahay namin, sobrang layo sa amin. Pag naubusan kami ng asin, wala kaming choice, wala talaga kaming asin. Kasi bakit? Alam mo yun, sobrang layo ng mga kapitbahay na pwede mo pang takbuhan, di ba? Kaya sobrang sabi ko talaga sa sarili ko, hindi ako papayag na, di ba, mapunta ako sa Manila, hindi ako papayag na uuwi ako sa amin na walang bagong nangyari sa akin, di ba? Kaya nung time talaga na napakitaan ako ng ganitong opportunity, sabi ko talaga sa sarili ko, kung ito yung maging dahilan para kumita ako ng malaki kahit alam mo yun, kahit ano pa yung gagawin, di ba? Gagawin at gagawin. Kasi bakit? Marami akong nakitang kumita ng milyon eh. Marami akong nakilala na kumita ng malaki sa negosyo na to eh. Di ba? Pero meron din akong mga nakilala na mga kaibigan ko na hindi rin sila kumita. Di ba? Pero syempre ako naka-mindset, saan ba ako makikinig? Sa mga hindi kumikita o sa kumikita? Di ba? So naka-mindset ako that time. Makikinig ako sa mga taong kumikita. Bakit? Nagawa nila. Ibig sabihin, kung nagawa nilang kumita, di ba? Ituturo nila sa akin kung paano nila nagagawa. So, yun na yung time na nag-decide ako, ginawa ko talaga siya. Di ba? So, and then, mag-start na ako kung paano ko din talaga siya nagawa na paano dito kumita ng malaki sa negosyo namin. Di ba? So, welcome sa Dream Warriors Online Business Preview. Di ba? So, mag-start na po ako. Di ba? So, before po natin pag-usapan kung ano yung sistema na meron kami, diba? So, paliwanag ko lang po sa inyo kung bakit ko po talaga, ano po talaga yung bottom line, bakit ko talaga ito ginawa, bakit ko ito naintindihan, diba? Kasi ito po isa sa maging dahilan ko kung bakit ko rin po ito ginagawa. Diba? Yung pangarap. Or baka ikaw, bakit ka nagtatrabaho, diba? Bakit ka nandyan sa estado na ngayon? Baka isa lang din po yung dahilan, diba? Isa lang tayo ng dahilan, kundi yung pangarap natin. Diba? Kasi, diba? So, karamihan may pangarap natin, diba? House and lot, pangarap natin. Actually, yung house and lot na, hindi po yan pangarap. Which is karapatan po natin bilang tao yan. Bakit? Gagamba nga, may bahay eh. Tayo pa kaya na tao, diba? Kasi wala kang nakitang gagamba ng upahan. Diba? Walang ganon, diba? Kotse, diba? So, lalong-lalo na sa panahon ngayon, pandemic. Diba? So, mahirap ngayon mag-commute. Diba? So, unlike pag may kotse ka, kahit saang lugar, pwede kang makapag-travel, pwede kang makapunta. Pero pag wala kang kotse, nagko-commute ka, lahat ng pupuntahan mo, alam mo yun, sobrang hirap puntahan kasi marami pang requirements, marami kang dadaanan. So, unlike pag may kotse ka, sobrang safe pa ng pamilya mo, diba? Ganun kasarap pag, alam mo yun, yung mga pangarap talaga na gugustuhin natin na alam talaga natin na pwede nating mapakinabangan para sa pamilya din natin, di ba? So, yung makapag-travel tayo ng ibang bansa, di ba? Kasi dati ang mindset ko para makapunta lang ng ibang bansa, which is magtrabaho dun, di ba? Pwede naman na, pwede kang mag-travel dun, kasama mo pamilya mo, mag-enjoy lang, di ba? Yung savings, di ba? Yung makapag-savings tayo ng malaki, hindi lang makapag-savings para sa emergency.
'Di ba? Masarap ba yun? Oo naman. O, like example, lagyan natin ng presyo yung pangarap natin. Kasi syempre, pag nangarap ka lang na walang presyo, na wala kang tinatarget, di ba? Para tayong baliw nun. So, dapat kailangan meron tayong tinatarget o meron tayong ginugol, di ba? So, lagyan natin ng presyo. Yung house and lot mo, 5 milyon. Yung cars mo, yung 5 milyon din yung halaga. Yung travels mo, 5 milyon yung halaga. Yung savings mo, 5 milyon. Which is total mo na pangarap na sa 20 milyon. Di ba? So, ngayon, papaano mo naman yan kikitain, 'di ba? So ito na 'yon para para magkaroon tayo ng income, 'di ba? Pag-usapan muna natin yung employee at saka business, 'di ba? So yung example, nagtatrabaho tayo, 'di ba? Ito yung mga pangarap mo tapos magtatrabaho tayo, no? I'm not against sa mga employment na nandito, ha. Papaliwanag ko lang po sa inyo kung ano din yung mga bagay na naiintindihan ko, kung bakit mas nagbukas yung isip at puso ko para gawin ko talaga yung opportunity na to. 'Di ba? Hindi namin kayo dito i-convince. Ipapakita lang din po namin sa inyo kung ano yung mga bagay na naiintindihan din po namin sa business. 'Di ba? For example, sumasahod ka. 'Di ba? So, pag may sahod ka, syempre may babayaran tayong bahay, 'di ba? Lalo na ako, probinsyana. 'Di ba? Nangungupahan lang talaga dito ko dati sa Manila nung time na nag-start ako magtrabaho dito sa Manila, 'di ba? So, tubig, 'di ba? So, kuryente, pagkain, syempre, di naman pwedeng hindi ka kakain pag nagtatrabaho ka. Ano yun, dasal-dasalan mo lang, himatay ka nun. Diba? So, mamamasahe ka, hindi naman pwedeng ang trabaho mo, Quezon City, tapos ang trabaho mo sa Makati, hindi naman pwedeng lakarin mo yan. Ibig sabihin, kailangan talaga nating mamasahe, diba? So, syempre, padala pa sa pamilya, diba? Kaya pag tayo ay nagtatrabaho, diba, ito daw, ang tawag kasi daw nito, bill sa virus. Kaya minsan, kung bakit tayo nagtatrabaho, napakasipag at syaga naman natin, di ba? Pero bakit at the end of the day, kinakapos pa rin tayo? Kasi bakit? Yung obligasyon kasi na yan, hindi po yan siya nawawala. Hindi mo talaga matatakasan yan. Kahit matulog ka maghapon sa bahay mo, kahit matulog ka, kasi mensin na iba, matulog na lang ako para makalimutan ko yung problema ko. Kahit matulog ka maghapon, yung obligasyon na yan, hindi yan nawawala. 'Di ba? Kasama talaga sa buhay natin. Kaya ang kailangan, ang goal, pag kumita tayo ng pera, 'di ba, kailangan pinapaikot natin at dinadagdagan natin yung kita natin. Na doon ko na-realize, tama pala, no. Kaya pala 3 years akong nagtrabaho. Pasok lang ako ng pasok sa trabaho ko araw-araw, pero bakit wala pa rin natitira? Kasi bakit? Yung sahod ko kulang pa sa expenses ko araw-araw. Sa pambayad ko sa bahay, tubig, kuryente, pagkain, pamasahe, padala sa pamilya. Ito malapit minsan yung pamilya natin na sila yung dahilan bakit tayo nagtatrabaho. Minsan hindi pa tayo nakapagpabigay. Bakit? Sarili pa lang natin tapos na eh. Kaya that time talaga nung nakita ko to, sabi ko, walang masama na itatry ko. Walang masama na intindihin ko. Bakit? Dati na akong wala. 'Di ba? So, ito naman, pag ikaw ay negosyante, 'di ba? So, ito yung advantage niyan. Papakita ko sa inyo yung advantage. Pag negosyante ka, mayroon kang housing lot. Tama po ba? And then, may mga kotse. And then, makapag-travel ng iba't ibang lugar, di ba? Yung tipong ikaw yung empleyado ng boss mo, kasi siya yung negosyante yung boss mo, di ba? Ikaw yung empleyado. Ikaw yung napakasipag at tiyaga, araw-araw kang pumapasok, pero yung boss mo nagta-travel, pagbalik may tira pa din. Di ba? And then, so, gusto yata ako, no? So, yan yung pagkakaiba ng employee at saka negosyante. Di ba? Kung titignan mo, alin dyan yung buhay na gusto mo? Siguro, wala namang gugustuhin itong buhay na to habang buhay. Di ba? Which is, kung gugustuhin din natin itong mga bagay na to. Na which is, ang tanong, papaano? Papaano mo siya gagawin? Di ba? Papaano magne-negosyo? Eh, minsan tayo, pag probinsyana, wala tayong alam paano papatakbuhin yung negosyo. Di ba? Para magkaroon tayo ng mga bagay na to. So, ngayon, pag-usapan natin yung negosyo, di ba? Meron kaming tinatawag na 3 kinds of business, di ba? So, ito yung mga negosyo na pwede mong gawin along the way na may trabaho ka, pwede mong isabay, or pwede mong i-full-time, pwede mong, alam mo, nasa sayo kung ano yung gagawin mo. Basta bibigyan ko kayo ng idea kung ano yung negosyo na pwede mong gawin along the way na may trabaho ka or kahit nasa bahay ka lang. 'Di ba? So, una, ito yung tinatawag namin na traditional business. Ano ba yung traditional? Big investment, small income. 'Di ba? Yan yung mga sari-sari store, restaurant, coffee shop, computer shop. 'Di ba? Kasi sa mga ganyang business, malaki po ang puhunan niyan. Example, magtayo ka ng restaurant.
'Di ba, mamuhunan ka ng 100,000, minsan yung 100,000 mo kulang pa yan. Bakit? Low pa, 'di ba? Yung mga mga appliances, yung mga gamit para makatayo ka ng ng store, 'di ba? So syempre hindi naman pwedeng magtayo ka ng restaurant, diyan lang sa latag lahat ilagay. 'Di ba? So business permit pa lang din 10,000 na, 'di ba? So sa ganyan, ang kita lang ng mga ganyan, mga sari-sari store, 'di ba? Mamuhunan ka ng malaki, pero ang kita lang, magkano lang, piso, dos lang. 'Di ba? Kaya huwag kang magtaka sa probinsya natin, maraming mga ganyang negosyo, pero kadagalan, di mo makikita sa una lang malakas, katagalan, nagsarado na. 'Di ba? Kaya nga tinatawag ng iba, sira-sira store. Kasi bakit nagsarado? Kasi sa sobrang laki ng punan, maliit lang talaga ang kita. Magbabantay ka maghapon, 'di ba? Magkano lang ang kinikita? Piso, dos lang. 'Di ba? So okay naman yung negosyo na yun, wala namang masama doon. Pero kung gusto mo talagang kumita na mas malaki, na maabot mo yung mga pangarap mo, 'di ba? Kailangan marunong ka din tumingin, marunong ka tumingin sa sitwasyon na kung saan pwede kang mas kumita ng malaki. 'Di ba? So, tulad niya, magtayo ka ng sari-sari store sa probinsya, may tinatawag yung competition. Paano competition? Sa probinsya, magtayo ka ng sari-sari store sa bahay mo. 'Di ba? Yung kapitbahay mong Inglaterra, 'di ba? Literal, Pilipino tayo, normal naman 'yan, 'di ba? So, tatayo din siya ng sari-sari store. 'Di ba? Yung kapitbahay mo, iilan lang, 'di ba? So, wait lang. Stop ko lang guys, may nagsusulat kasi. Diba? So, yung kapitbahay mo na, alam mo yun, na mga Inglaterra, magtatayo din yan sila, diba? So, yung kapitbahay nyo, unti lang, diba? Naging unti lang din yung mga customer mo. Kaya lumiliit yung customer mo, mas lumiliit yung kita. Diba? So, syempre, minsan may sa probinsya, may nagtatayo na ng mga SM, nagtatayo ng malalaking mga store, diba? So, minsan yung mga tindahan na maliliit, hindi na napapansin kasi yung iba doon na bumibili sa malalaking tindahan. 'Di ba? Yun yung tinatawag na competition. Marami ka talagang kakumpetensya pagdating sa mga ganyan business. Kasi sa amin nga, sa probinsya, yung kapitbahay namin may store. Yung kapitbahay niya isa, meron din, alam mo yung dikit-dikit na asin. Kaya alam mo yung sobrang, minsan talaga, yung iba dito nangungutang. Yung iba doon bumibili sa kabila. 'Di ba? So yung ganong bagay na mga serye sa probinsya, 'di ba? So, sa ganyan din meron din tinatawag na kalamidad. Pag may lindol, bagyo, baha, yung negosyo mo malulugi pa din talaga, 'di ba? Lalong-lalo na dumaan yung pandemic na 'to, 'di ba? So, alam naman natin sobrang daming negosyong nagsara, sobrang daming negosyong nalugi. Kahit malalaking negosyo, 'di ba? Sobrang daming naapektuhan kaya, 'di ba? So, sa ganyang negosyo, meron pa rin talaga siyang lugi, 'di ba? So, yung pangalawa, yung tinatawag namin na franchising business. Ano ba yung franchising business? Malaki ang investment, malaki din ang pwede mong kitain. Diba? Yan yung mga McDonald's, Jollibee, KFC, Chowking, mga inasal. So marami po yan. Yan yung mga franchising business na malalaki ang investment, malaki din ang puhunan. Kasi bakit? For example, patay ka ng Jollibee. Ang puhunan per Jollibee, nasa 35 million up to 50 million. Ganon siya kalaki. Diba? Pero kumikita yan kalahating milyon isang buwan. That time, nung wala pang pandemic ha. That time, nung wala pang pandemic. Pero, nitong nagkaroon ng pandemic, sobrang bumaba din po yung sales nila. Sobrang bumaba. Kaya nga, maraming mga Jollibee McDo, nagbawas sila ng mga tao, nagbawas sila ng mga security guard. Kasi bakit? Sobrang laki din po ng binagsak ng negosyo to. Diba? So, sa negosyong to, meron din siyang tinatawag na competition. Kasi pansinin mo, pag may Jollibee dyan, meron ding tabing McDo, may KFC, may mga mag-inasal. Ibig sabihin, marami din siyang kakompetensya. Diba? And then, may tinatawag din niyang kalamidad. Diba? Lindol, bagyo, baha. Diba? Nagkaroon ng pandemic. Ibig sabihin, may lugi pa din siya. Diba? Kung magtayo man tayo ng ganyang negosyo, wala din tayong milyon na ipuhunan para makapag-put up tayo ng ganyang negosyo. Diba? So, sa traditional, malaki ang investment, maliit lang ang kita, di ba? So, sa franchising naman, big investment, big income naman. Pero, not all the time. Bakit? Nitong pandemic, sobrang bumagsak yung mga negosyo na to. Di ba? Ito naman yung pangatlo, di ba? So, ito po yung ginagawa namin, multi-level marketing or mas kinikilalang networking. Di ba? Yung iba, pag sinabing networking, ay, nako, alam ko na yan, kalukuhan lang yan, benta-benta yan, recruit yan, di ba? So,
that time din ako, nung narinig ko din yung tinatawag na networking, dati negative din kaagad yung pumapasok sa isip ko. Hindi rin ako agad-agad naniniwala, hindi rin agad-agad ako, alam mo yun, that time talaga na napaliwanagan din ako, sobrang duda din po talaga ako parang ikaw, di ba? Pero that time na napaliwanag din sa akin tong negosyong to, yung pagkakaiba nila, di ba, doon ko siya naiintindihan, di ba? Kasi itong multi-level marketing lang po, no, sa mga hindi po nakakaalam, kurso po ito sa Lasal. Pinag-aralan po itong system na to. Milyon po ang bayad, lalo na sa Lasal, 100,000 babayaran mo para matutunan mo yung system na ginagawa rin po namin. 'Di ba? Which is yan po yung sistema ng mayayaman kung bakit po sila mayaman, yung networking. Kasi maraming tao, ayaw daw nila ng recruit. Pero kung iisipin mo, lalabas ng bahay yan, magdala-dala ng valid ID, police clearance, barangay clearance, kung ano-ano mga requirements ang dinadala, alam mo hinahanap, job hiring, ayaw daw ng recruit, pero kusang nagpa-recruit sa bus niya. 'Di ba? So, yun yung mahirap, yun yung masakit, na yung mga bagay minsan na inaayawan natin, doon pala tayo napupunta. Na which is dito sa negosyo naman na to, 'di ba? So, small investment, 'di ba? Pero napakalaki ang potential na pwede mong kitain. Bakit? Ano ba yung mga negosyo na tinatawag na networking? Like example, sa SM. 'Di ba? Sino bang may-ari ng SM? Sa Henry C. 'Di ba? Sa Henry C, sobrang yaman, hindi. Sobrang yaman, 'di ba? Top 1 billion na sa Pilipinas, siya yung pinakamayaman dito so wala na siya, pero yung mga mag-anak niya, 'di ba, yung nagmamana sa kanya, yan pa rin yung pinakamayaman sa Pilipinas. 'Di ba? Sa Henry C, ang ginagawa niya sistema, networking po, 'di ba? Kasi ang networking po, which is a leverage, 'di ba? Nagpaparami po ng oras sa pamagitan ng oras ng ibang tao. Na dyan mo makikita, kung gusto mo palang kumita ng malaki, kailangan dumami yung oras mo. 'Di ba? Kasi para sa Henry C, makikita mo ba sa SM na nagbebenta? Nakikita mo ba siya sa SM na kinakawayan ka, ginigreet ka ng good morning? Hindi eh. 'Di ba? Ibig sabihin, marami siyang mga tauhan na ginagamit para magtrabaho sa kanya para kumita siya ng malaki. Na which is tayong mga Pilipino, nag-aaral naman tayo ng nag-aaral, tapos nag-apply tayo sa SM, hindi natin alam. Yung galing at talino natin, ginamit lang ng ibang tao. 'Di ba? So sa negosyo naman namin, 'di ba? So marami tayong mga ka-business partner dito na alam mo 'yan, mga ordinaryong tao lang din pero kumita ng milyon na sobrang bata din that time nung nag-start sa business, 'di ba? Akalain mo yung coach natin dito, 'di ba? Yung coach namin, call center agent yun dati, 19 years old nag-start sa ganitong business, pero ngayon sobrang yaman na din talaga, milyon na ang kinikita buwan-buwan. 'Di ba? So yung system na meron dito sa company namin, yun din yung sistema na meron yung mayayaman sa labas. Kaya lang, doon sa labas, 'di ba? Billion ang puhunan, like SM, billion ang puhunan para makapag-put up ka ng ganung negosyo. Para ikaw yung maging boss. 'Di ba? So sa negosyo naman namin, napakaliit lang po ng investment or ng ipo-purchase mo dito, pero pwede kang kumita ng milyon sa negosyong meron kami. 'Di ba? So ang good thing dito, wala ka pong boss. Ikaw din po yung boss dito. 'Di ba? So sa labas, iba yung boss, 'di ba? Para kasi sa labas, para maging boss ka, kailangan milyon. Kailangan bilyon ang puhunan mo para ikaw ay maging boss. 'Di ba? Dito naman sa negosyo namin, wala ka ditong boss. Ibig sabihin, pag ikaw na dito ang boss, dahil wala kang boss dito, magkakaroon ka na ng chance na kumita ng malaki sa negosyo natin. 'Di ba? So tama ba 'yan? So paano ba 'to? 'Di ba? So, P20 system, uno, 'di ba? So, ito na po yung uno. Pag-usapan muna natin ngayon yung uno. Bigay ko muna kayo ng kunting background para at least magka-idea kayo. So, ang uno po, 14 years existence na po siya. Ibig sabihin, matagal na po ang uno. Nag-create na po siya ng almost 100 plus branches nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao. Even international, may mga office din po tayo doon. Ito naman po yung legalities ng mga company namin. Approval po tayo ng FDA Halal BFAD. Bakit? Meron po tayong mga products na kung saan sobrang ganda po ng mga produkto na meron din po tayo, 'di ba? Kung bakit naman 'yan, 'di ba? Approval ng halal kasi marami din po tayong mga kasamahan ng mga Muslim, 'di ba? So, dahil sila hindi po sila basta-basta gumagamit ng mga product na hindi po approval ng halal, 'di ba? Kaya sobrang ganda ng mga produkto natin, di ba? DTI, SEC, yung mga nagpapasara po ng illegal na kumpanya, di ba? Approval din po tayo ng ISO certified, di ba? So, ang ISO certified po, no, sa mga hindi po nakakalam,
nagbibigay lang po sila ng certificate sa malalaking kumpanya like Coca-Cola Corporation, di ba? Like mga na San Miguel Corporation, di ba? So, ISO certified din po yan sila. Kaya lang, bago ka ma-awardan ng ISO certified, kailangan tumagal ka po ng 10 years. Ibig sabihin, dumaan ka muna sa butas ng karayom bago ka ma-awardan o mabigyan ng certificate na ISO. ISO, di ba? So, Bisaya. Di ba? So, ang good thing po sa business po natin, 3 years pa lang po guys, ISO certified na po siya. Ibig sabihin, dun mo siya makita na sobrang laki po ng kumpanya na meron tayo. Di ba? Uno, created 1,000 millionaire. Ibig sabihin, ang uno po, sobrang dami ng napayaman, sobrang dami na pong nabago yung buhay. Diba? So, ito para sa masa. Diba? Sobrang ganda kasi walang pili. Sabi ko nga sa inyo, kahit bata, kahit matanda, o may pinag-aralan ka man o wala, as long as gusto mong kumita ng malaki, yun po yung layunin na meron sa company natin na pwede ka pong kumita ng malaki kahit sino ka man, kahit ano ka man. Diba? So, ito po yung mga may-ari ng company natin, diba? So, si Herbie Chua, si Ella Chua, magkapatid po yan sila, diba? Half Chinese, half Filipino po yan. Ito naman po si William Barbo, 'di ba? So ito po yung presidente ng company po natin. Sila naman po, 'di ba? Background din po nila dati ginagawa din po nila yung ganitong business. Kaya lang marami silang sinalihan na ganitong business, nagsarado, marami silang mga pinasukan, nag-fail, 'di ba? Kaya nag-isip silang tatlo, anong magandang business ang pwede nating gawin na long term, 'di ba? Kaya ang naisip nila yung uno, kaya talagang mas tumagal ng almost mag 15 years na yung company natin na sobrang mas lalong lumakas, mas lalong tumatag, di ba? Lalo-lalo na ngayon, through online na lang tayo, kaya napakaswerte na sa mga nandito ngayon, yung mga first timer, di ba? Napakaswerte mo kasi kahit nasa bahay ka lang, kahit nakahiga ka, nakaupo ka, pwede ka nang kumita ng malaki. Diba? So, and then, ito po yung mga celebrity supporters po natin. Nandyan po yung mga artista, no? So, sila po ginagawa din po nila yung negosyo kasi naka-mindset po sila na wala talagang permanente, di ba? So maraming mga artista talaga na nagdagdag din ng pagkakitaan. Isipin mo kung yung mga artista nga kumikita na ng malaki, di ba? Nagdadagdag pa rin sila ng pagkakitaan, how much more kung tayo. Di ba? Kung tayo nagtatrabaho lang, hindi natin alam na di ba, bukas may trabaho pa tayo, wala, di ba? Ibig sabihin, walang masamang magdagdag kung alam naman natin kailangan dagdagan. Di ba? Even si Senator Manny Pacquiao, nagtayo po yan siya ng branch sa Jensen at saka sa Sarangani. 'Di ba? Kasi ang goal naman niya makatulong din sa maraming tao kaya talagang mas kinrate niya din dun sa lugar niya yung ganitong business, 'di ba? So siguro naman itong mga to hindi naman nila itataya yung pangalan nila, 'di ba? Para lang sirain. Kumbaga bakit din talaga nila ginagawa? Kasi napatunayan din talaga nila na sobrang dami din talagang mga taong natulungan na kumita ng malaki at sobrang legit talaga yung negosyong ginagawa natin. Diba? So, ayan, mag-start na tayo. What is P20 system? Ngayon pa lang po ako mag-start. Diba? So, it is an online business that is designed to help you generate a passive income at the comfort of your home using just your cell phone and internet. Ibig sabihin, yung system na meron po kami sa business po namin, gamit lang po yung cellphone mo kahit nasa bahay ka, may trabaho ka man o wala. As long as gusto mong magkaroon ng income, di ba? Pwedeng-pwede ka dito na kumita ng malaki, di ba? So, ito yung S-steps, how to start P20 system business, di ba? Excited na ba ang lahat? Type 1 naman kung andyan pa kayo. Andyan pa ba yung lahat, di ba? So, type 1 naman kung nandyan pa kayo, di ba? And then, so, ito po yung mga products po namin, mga daily needs po yan, di ba? Araw-araw mo ginagamit, like mga sabon, shampoo, lotion, kape, di ba? Deodorant, toothpaste, di ba? So, chocolate, as in lahat, vitamins, nandito na po. Diba? So, yung mga ginagamit natin sa bahay, literal, meron na po sa company namin. Ang kailangan mo lang gawin, mag-change brand ka lang. Ibig sabihin, para ka lang pupunta ng mall, diba, na mag-purchase or mag-grocery ka. Diba? So, sa company naman namin, ang kailangan mo lang din ditong gawin is mag-avail. Diba? So, yun yung pag-usapan natin ngayon kung paano ka dito maging part ng company. Diba? So, syempre, mas mahirap naman kasi, diba, na kumita ka na hindi ka part ng company. 'Di ba? So sa lahat ng larangan ng bagay, hindi ka kikita hangga't hindi ka magiging part. 'Di ba? So sa amin, para maging part ka ng company, magpo-purchase ka lang po ng product package sa company namin. 'Di ba? So po-purchase ka lang ng product package, meron kaming 8,998 na promo na
starter package po na pwede na po kayong makastart sa business namin. 'Di ba? So, may kapalit po yan na worth of 9,000 to 10,000 na products na ikaw po yung pipili ng package na gusto mo. Ibig sabihin, para ka lang pumunta ng mall, bumili ng mga grocery, 'di ba? Na ginamit mo ng pag-ilang taon, 'di ba? Na ang kagandahan, 'di ba? Na grocery ka sa company namin, pero ang maganda, meron ka ng negosyo. 'Di ba? So, pangalawa, magkaroon ka ng 120,000 family insurance. Ito good news. 6 member ng pamilya mo, pampito po kayo. And then, meron po tayong website on access of account na kung saan dyan nyo po mamonitor yung income nyo sa negosyo natin, di ba? Ito po yung maganda sa business natin. Wala ka po ditong babayarang pwesto, tubig, kuryente. Walang mangungupit, walang mangungutang. Ang sistema, tulungan po ito, di ba? So, merong sales kit, di ba? Magagamit mo yun sa negosyo mo. 30 to 50% lifetime discount to all of products in Uno. Ibig sabihin, pag ikaw nag-purchase ng one time, lifetime ko po ditong magkaroon ng discount. Unlike sa labas, simula bata ka hanggang ngayon, nagpo-purchase ka pa rin, pero ni pisong duling, di ba, never kang nagkaroon ng discount. Di ba? May free travel incentives. Yun yung sinabi ko sa inyo kanina na may mga travel tayo dito na pwede kang makasama libre lang. Di ba? So, may mga free trainings tayo online na kung saan pwede nating mapag-aralan yung negosyo na libre lang. Wala pong bayad. Di ba? So, nakakabaliw dyan yung magkaroon tayo ng business opportunity na pwede kayo itong kumita ng 15,000 isang araw at 450,000 isang buwan. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko kung itong kitain. Kaya lang, ito dati yung problema ko. Diba? So sa mga first timer na nandito, wag mo muna itong problemahin. Diba? Ito muna yung pukusan natin kung paano natin to kikitain. Kasi kung mag-focus ka dito, talagang may stress ka. Diba? Kasi syempre, that time nung nag-start din ako, di ba? Sabi ko sa sarili ko, gusto kong kitain itong malaking to, pero dahil wala ako niyan, di ba? So parang ayaw ko na. Pero dahil na, sabi ko sa sarili ko, di ba? Kung yan yung maging dahilan para kumita ako ng malaking pera, why not pag-aralan ko at alamin ko kung paano, di ba? So ito na siya. Di ba? So mag-avail ka dyan ng 8998. Ito po yung mga kapalit na mga pwede mong makuha, di ba? Ibig sabihin, benefits po sa negosyo. Ito lang po yung ilabas mo, pero ito po lahat yung bumalik sa'yo. Sobrang bawing-bawi na po tayo niyan, di ba? Kung hindi ka pa bawi niyan, di ba? Magpatawas ka na, may problema na sa'yo. Di ba? So, joke lang po, di ba? One time po yan, pero long time po natin siyang pakinabangan. And then, papaliwanag ko po sa inyo yung two-ways turn lang po muna, di ba? Kasi ang company po namin, meron po kaming tinatawag na 11-ways turn. Pero ang papaliwanag ko lang po sa inyo, two-ways lang muna. Kasi pag ito po naiintindihan nyo, to be follow po yung ibang kitaan. And then, so, first is direct referral bonus, diba? So, earn a bonus in every person you referred a purchase a product package. Ibig sabihin, magre-refer ka, diba? So, ang kita mo dyan, bawat isang tao is 1,250, diba? So, bakit kailangan mo mag-refer? Bakit? Ganun po talaga sa lahat ng larangan ng business, kailangan nyo po ng business partner or kailangan mo ng tao, di ba? So, dito naman, hindi ka naman dito kukuha ng tao para pagtrabahuin mo o para, alam mo, gawin mong empleyado. Dito naman, bakit ka magre-refer ng mga tao? Kasi kukuha ka ng mga business partner na tutulungan din po natin, katulad natin na tulungan natin kumita din ng malaking pera. Diba? So, yan, ang trabaho mo dyan, 20%, yung 80% kami po yung magpaliwanag. Isasend mo lang yung link sa kanila, diba? So, makikinig lang sila, atin lang sila, pero pag nagustuhan nila, ginawa nila yung business, di ba? For example, ikaw yan, di ba? Meron kang dalawang taong napapasok, di ba? Ito yung ex mo, ito yung isa mong ex, di ba? So, may kita ka dyan, bawat isang tao, 1 to 50, yung kabila naman, 1 to 50, so ang total na kinita mo dyan sa dalawang ex mo, 2.5, di ba? Ex, no? So, 2.5 po sa dalawang tao. Ibig sabihin, tawag dyan, direct referral. Ibig sabihin, nare-refer mo yung isa mong ex, na-refer mo din yung isa, may kita kang 1 to 50, 1 to 50, di ba? Sa instead na lagi kang nag-chat-chat dyan, kakaimot-imot, di ba? Lagi kang nagpo-post sa Facebook na wala namang mapapala, di ba? Gawin mo na lang ngayon, pagkakitaan yung Facebook account mo, di ba? Para at least mapakinabangan mo naman, hindi lang tayo yung laging pinapakinabangan, di ba? So, yan yung una. Ito naman yung pangalawa, match sales bonus, di ba? Match sales bonus formula, pag may 1 lift ka plus 1 right, may cash ka na 1.5. Maganda ba yun? Di ba? May bonus ka na 1.5 dito.
Araw-araw, Pasko, oras-oras, Pasko, di ba? For example, ikaw yan. Ito yung dalawang pinasok mo. Ito si A, ito si B. Ito yung isa mong X, ito yung isa mong X. Ito yung left niya, ito yung right niya. Nag-pair yan, 1,500. So, masarap ba yun? Oo naman. Yung direct referral mo, 1 to 50 times 2, 2, 5 plus 1,500. Ang total na kinita mo is 4,000. Diba? 4,000, dun pa lang sa dalawang tao na yan. Ibig sabihin, dalawang kitaan pa lang yan. Ganyan na agad kalaki yung kinita mo. Diba? So, paano yan? For example, ito yon 5-month projection tayo, no? So, ito yan. For example, unang buwan, nagpapasok ka ng 4 na tao. Itong 4 na to, ilagay natin dalawa sa left, dalawa sa right. Pag nag-pairing po kasi yan, nung 1 left, 1 right, 8,000 po yan. And then, pangalawang buwan mo, yung 4 na pinasok mo, kukuha lang din sila ng 4. Ibig sabihin, kung ano yung ginawa mo, yun lang din yung susundin nila. Kukuha din sila ng taga-4, maging 8 yung left mo, 8 yung right mo, ang kita mo dyan, 12,000. Pangalawang buwan. Pangatlong buwan, itong 8 na ito, kukuha lang din ng taga-4, 32 yung left mo, 32 yung right mo, ang kita mo dyan, 48,000. Pwede na ba sa'yo kumita ka ng 48,000? Ang tanong, may ginawa ka pa ba? Siyempre, ang ginawa mo na lang dyan, di ba? Nagtanim ka lang. Sabi nga, kung sino yung may mga tinanim, yun yung mayani. Di ba? So, siyempre, itong mga to, hindi mo yan napipigilan. Parang ako, hindi mo ako pwedeng pigilan. Bakit? May pangarap ako eh. Gusto kong kumita ng milyon, gusto kong kumita ng malaki. Ibig sabihin, ganun din yung mga tao mo sa ilalim. Itong 32 na to, kukuha lang din ng taga-4. Maging 128 yung left mo, maging 128 yung right mo, ang kita mo 192,000. Ito yung pang 5th month mo, maging 512 din yung kabila mo, ang kita mo lang dyan, 450,000. Diba? Bakit 450,000 lang po? Kasi bakit? You're allowed 10 pairs a day. Ibig sabihin, 10 sa left, 10 sa right. Pag lumagpas ka na po ng 12 yung kabila mo, ang dalawang pair po, mapupunta na po sa kumpanya. Siyempre, kailangan kumita yung kumpanya kasi pag hindi po kumita, iba ka po hindi na tayo magkita-kita. Ibig sabihin, 10 pairs a day times mo ng 1,500, 15,000 a day, and 450,000 isang buwan. Diba? So, ganun po siya kalupit, ganun po siya kaganda. Pero, hindi ko po sinasabing pag nag-join ka ngayon, kinabukasan, yayaman ka po. Diba? Yayaman ka na kaagad. Wala pong ganun, kalukuhan po yun. Wala pong nagtayo ng sari-sari store ngayon, kinabukasan, SM na. Ito po, may proseso. Pero sabi nga, at least, yung bagay na paghirapan mo ngayon, alam mo, darating yung time, pwede kang kumita ng malaking pera. Diba? Bakit? Huwag mo na lang siya kitain after 5 months. After 5 years na lang, bago ka kumita ng kalating milyon. Pwede na ba sa'yo? Oo naman. Diba? Bakit? Huwag mo tong gawin. Diba? Huwag mo tong gawin yung negosyong to. 5 years, 10 years from now, sa labas. Ilagay mo yung 9,000 mo sa labas, inegosyo mo. Nakita mo ba sa labas na after 5 years, after 10 years, na pwede kang kumita ng kalating milyon, maglabas ka ng 10,000? Walang ganun. Kasi kung may ganun, hindi marami na sanang tao ginagawa. Ibig sabihin, kung wala kang bagay na nakita sa labas, huwag kang pumayag na hindi mo ito maintindihan, na hindi mo ito magagawa. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, diba, sa lahat ng mga first timer na nandito, diba, ganito lang po kasimple yung ginagawa namin. And then, diba, so tapos na po ako, start now. Kung may mga bagay ka pa na hindi rin naintindihan, hindi pa naunawaan, diba, huwag kang pumayag na hindi mo siya malalaman dun sa taong nag-share ng link na to. Diba? Pero kung nakapag-decide ka na, diba? Kung nakapag-isip ka na, naintindihan mo naman, diba? Startan mo na, gawin mo na kagad. Bakit mo mapatagalan? Gagawin mo rin naman pala. Diba? So, meron tayong mode of payment, diba? Depende sa inyo kung saan mo Diba? So, depende sa pag-usapan nyo dun sa taong nag-share sa'yo ng link na to, kung saan mo ipapadala yung pera, diba? Pwedeng Palawan, sa Cebuana, diba? So, sa GCash, pwede din. Ibig sabihin, kahit saan remittance, pwede naman po. And then, diba? So, positioning, speed is the name of the game, diba? So, the more daw na mas mabilis tayo, diba? Mas mabilis tayong makarating sa dulo. Ibig sabihin, sa negosyo naman namin, the more na mas mabilis ka, pwede ka kaagad kumita ng malaki, diba? Start now and get a chance to have an instant business partner without doing anything. Ibig sabihin, pag nakapag-start kayo, lahat ng mga taong pinaliwanagan namin, lahat ng mga taong susunod na sasali, magiging tao niyo po. Ibig sabihin, pwede ka kaagad na magkaroon ng mga panibago, magkaroon kaagad ng mga business partner na pwede ka kaagad kumita ng malaki.
'Di ba? So, ito po yun, napaliwanag. For example, meron ako mga napaliwanagan dito lahat ng mga first timer ngayon. Sino yung nauna? Yun po yung magiging tao niyo po lahat, yung nasusunod na sasama. 'Di ba? So, ayan. Tapos na ako, 'di ba? So, okay ba yan? Sa lahat ba ng first timer nandito, naintindihan nyo ba? Kasi kung hindi nyo po naintindihan, uulitin po natin. Okay lang ba sa inyo? Diba? So, ayan, syempre tapos na ako. And then, hindi naman ako papayag, di ba, na naaalis ako dito ngayon na hindi ko ipapakilala sa inyo yung coach ko, yung mentor natin na sobrang grabe itong taong to, sobrang bait, sobrang lupit, di ba? Sobrang grabe matulungin. As in talaga, alam mo, sobrang lupit talaga nito kasi sobrang dami na din tong mga taong natulungan, di ba? Ang background lang naman nito, dati po siyang kargador sa Nipa Qmart, di ba? Siguro siya na yung magpakilala, siya na yung bahalang magkwento sa inyo kung paano niya nagawa na kumita din ng malaki sa ganitong negosyo, di ba? So, ipapakilala ko na sa inyo si Coach Mark Alvin Dolores. Ayan, no? Good morning sa lahat. Okay, kumusta kayo? Okay, yan, sa mga hindi po nakakilala sa akin, okay lang ba magpakilala muna ako? No? Ayan. Okay, pero bago po ako magpakilala, mas maganda makita niyo po yung share screen ko para magkaroon din po kayo ng idea sa akin. Ayan. Wait lang po. Okay, wait lang po. Ayan, no? Good morning po sa mga ka-team natin, no? Luzon, Visayas, Mindanao. Then, syempre, sa international na mga kasama natin, mga kagrupo natin, ka-team natin. Okay, yan po. Pangalan ko po is Mark Alvin Dolores. Then, syempre, ang background ko naman po bago po ako napunta sa ganitong industry, dati naman po akong kargador sa Nipa Qmart. Okay, kung iisipin mo, walang pinipili po pagdating sa negosyo natin, pagdating sa pagkita ng malaking pera. Ibig sabihin, kahit ano yung estado mo sa buhay is pwede ka talagang umasenso, pwede talagang baguhin yung buhay mo, no? Talagang, doon yung part talaga lang na kailangan mo lang talagang maniwala. Kasi, yun doon po ako nag-start yung paniniwala. Kasi, kung makikita niyo po, yung itsura ko na time na nag-umpisa po ako, sobrang parang ang hirap paniwalaan na talagang mangyayari pala yung isang bagay basta pinaniwalaan mo talaga. Okay, pakita ko po sa inyo. Okay, yan po ako na time na nag-start po ako pagdating sa ganitong business. Kung iisipin mo, sobrang layo po nung itsura ko, no? Nung nag-start po ako pagdating sa negosyo na to. Imagine mo, parang ako dyan, parang hindi ako papahuli ng buhay dyan. Then, ang point, hindi po ako magaling, hindi rin po ako matalino. Di ba? Ang masarap po sa negosyo natin, hindi kailangan magaling, hindi kailangan matalino. Basta, di ba, basta andun yung part talaga na naiintindihan mo, pinaniniwalaan mo yung isang bagay is wala talagang imposible, lahat talaga posible. Okay, yan po ako, the time na nag-umpisa po ako. Okay, then, ito naman po, nung the time na nag-umpisa ko, yan po yung tina-target ko, di ba? Yung awards pagdating sa team, di ba, sa Persians. Kasi ang income po pagdating sa negosyo natin nasa awards. Kaya pagdating na nakapasok ko sa ganitong industry, di ba, ang goal mo, alamin mo yung mga awards kung paano mo talaga natamaan kasi nandun po yung income pagdating sa negosyo natin. Okay, yan po yun. Then, ito naman po, after 1 year po, yan, nakabili naman po ako ng first car ko. Ito po yung una kong sasakyan pagdating sa negosyo natin. Then, ito po yung pangalawa kong sasakyan. Okay, hindi ko po ito pinapakita sa inyo para iyabang. Siguro, kung bakit yun lang po pinapakita sa inyo, para at least, di ba, kung ano po yung mga bagay na nangyari sa amin, yun din po yung bagay na pwede mangyari din po sa inyo. Okay, kasi alam naman natin, ang tao to see is to believe. Kailangan mo na may makita bago sila maniwala. Ang malapit,
maraming tao, minsan nakita ng lahat, pero but still, maraming tao di pa rin naniniwala. Di ba? Kaya nga, kung mapapansin mo, bakit may mga taong successful at bakit may mga tao na hindi nagiging successful sa buhay? Kasi nakadepende po yan sa mga bagay na pinaniniwalaan natin. Kasi, ang po para ganito po, kung yung bagay na pinaniniwalaan natin sa labas, kinakasenso po natin, kinababago po ng buhay natin, wala pong problems, di ba, na ituloy natin. Pero kung no wonder, matagal ka na naghanap buhay at matagal ka na nagtatrabaho, tapos ang point wala pong nangyayari, huwag ka papayag habang buhay na yun yung bagay na pinaniniwalaan mo. Kung alam mo naman sa sarili mo na walang nangyayari, walang nagbabago. Di ba? Sabi nga sa buhay is walang masamang magdagdag. Ang pangit lang po yung binabawasan. Okay, yun po yun. Then, ang point, yan po yung mga awards ko rin. Sa company naman po ito, sa kumpanya po nung uno. Okay, yan po yung pinakamataas na awards pagdating sa kumpanya. Okay, then, syempre, 100 plus po yung top earner sa uno. Yan po, top 39 tayo, top 33, top 39 po. Okay, yan po yung tinarget ko talaga kasi andyan po talaga yung income pagdating sa company natin. Kaya, ang point, pag nakapasok ka dito sa kumpanya natin, ang point, targetin mo talaga awards. Huwag ka pumayag na hindi ka magkaroon ng awards kasi ang income, nasa awards po talaga. Okay, yan po yun. Then, isa sa mga income ko, yan, 213,000 isang buwan po. Yan, 255,000. Ayan, 257,000, 228,000, 452,000. Okay, grabe no? Kung mapapansin mo, dati lang naman po akong kargador. Ibig sabihin, wala talagang pinipiling tao eh. Di ba? Pagdating sa negosyo natin. Yun yung masarap sa negosyo natin, walang discrimination. Kahit po sino, pwede talagang kumita ng malaki. Okay, yan po yun. Then, ito naman po yung mga travel ko. Pangasinan, Boracay, Tagaytay, Subic. Sa totoo lang po, nung ako po ay nagtatrabaho, ito po yung mga bagay na hindi ko nararanasan dati. Kasi ang point, walang pang-travel, then syempre walang oras. Ang masarap sa negosyo natin, then syempre kumita ka na ng malaki, mayroon ka pang time, mayroon ka pang oras, then syempre nai-enjoy mo yung buhay mo. Yun yung pinakamasarap sa lahat eh. Yung time freedom and financial freedom. Na sa totoo lang, yan po yung maganda pagdating sa negosyo natin. Kasi ang point, pag ito talaga yung tinrabaho mo, magkakaroon ka dito ng time freedom and financial freedom. Habang kumikita ka ng malaki, ang point, nagkakaroon ka po ng maraming oras. Yun po yung pinakamasarap pagdating sa negosyo natin. Okay, then yan o, free diving yan, sa Batangas po yan. Okay, Caribbean, ayan po. Ito naman po yung international ko, Hong Kong, Macau, na dati po ang pangarap ko mag-ibang bansa kasi ang mindset ko, nandun yung malaking income, mag-abroad. Pero imagine mo, mas masarap pala pumunta ng ibang bansa, hindi para magtrabaho. Mas masarap pala pupunta tayo ng ibang bansa, di ba? Para mamasyal lang, para gumala. Di ba? Okay, yan po yun. Okay, then dati po sa grupo po natin, di ba? Sa totoo lang, ako lang po yung may kotse pagdating sa team natin. Yan, Tagaytay Panran, sa Tagaytay Panran po namin yan. Ayan, ayun po yung mga leaders ko. Then, syempre, ako lang dati yung may resulta. Ako lang po dati yung may kotse. Pero nakakatuwang part, di ba? Ayan, di ba? Marami na po kami may sasakyan pagdating sa team natin. Okay, kung mapapansin mo, grabe yung mga background nila, mga pangkaraniwan talaga yung background, pero hindi hadlang eh. Pagdating sa negosyo natin, yung background kung ano yung estado mo. Okay, katulad po nito ni Ma'am Diana, di ba? Diana Ubod. Ito po ay dating medtech. Imagine mo, almost 6 months po yan. Natinrabaho niya po yung uno. Yan, nakapaglabas po agad ng resulta ng kotse pagdating sa grupo natin. Okay, then yan po ay resign na. Full-time na po mag-uuno. Iniwan niya na po yung pagiging medtech. Di ba? Mas pinili niya po magnegosyo kaysa sa trabaho niya, sa profession niya. Okay, yan po yun. Then, ito naman po dating construction worker. Di ba? Imagine mo, yan, isa na rin po sa may resulta sa grupo natin. Then, ito naman po, former tambay, isa na rin po sa may resulta. Then, ito, former student po. Isa na rin po sa may resulta sa grupo natin. Then, ito po isa sa leader ko na sobrang mahiyain, former construction worker. O, pansin mo, di ba? Pero ngayon, di ba? Isa na sa resultado po pagdating sa grupo natin. Di ba? Yan po yun. Then, ito naman po dating tambay lang. Imagine mo, ang bata. Ayan o, magkasama pa nga kami dati o. O, ngayon may resulta na. Ibig sabihin, kahit talaga sino, pwede talagang kumita ng malaki pagdating sa negosyo natin. Okay, then, anong pandemic po yan? Nakabili po na ako ng sarili kong condominium, no? Okay, then, ayan, nakabili naman po ako ng housing lot. Then, pangatlo ko pong sasakyan. Ayan, nakabili naman po ako ng pangatlo ko pong sasakyan. Yung third car ko po, Nissan Navara. Na kung iisipin mo, di ba, wala talagang imposible talaga sa buhay.
Okay, siguro kwento ko lang sa inyo paano po ako napunta sa ganitong industry. Na-invite po ako sa ganito, sa totoo lang, hindi ko po taong kakilala nagdala po sa akin dito. Nayaya po ako ibang bagay, ang pagkakayaya po sa akin. Kaso daw po, tapos may chicks. Wala po ako hilig sa chicks, sumama naman po ako. Hanggang sa nakarating po ako ng office, hanggang sa na-explain po sa akin yung negosyo, napaliwanag po sa akin, na sobrang nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Sabi ko, buti na lang, ay naintindihan ko kasi kung hindi ko po naintindihan yung ganitong business, talaga literal, baka ang point, wala talagang nangyari sa akin. Di ba? Then, ang punto po, okay, yan po yun. Nung naunawaan ko po talaga, naintindihan ko talaga siya, literal as in talagang ginawa ko po talaga. Tinrabaho ko, di ba? Then, ang point nung umpisa po, mahirap para sa akin kasi imagine mo, kargador lang naman po ako eh. Pero ang point, wala po akong alam o wala po akong idea pagdating sa ganitong negosyo. Sabi ko nga, buti na lang naintindihan ko kasi lahat pala talaga napapag-aralan. Ibig sabihin, kahit di ka pala magaling, kahit hindi ka pala matalino, basta andun yung part talaga na puso mo talaga na mabago ang buhay mo, pag-aaralan mo talaga para kumita ka ng malaki. Kasi ang punto sa labas, kahit yung income hindi naman ganun kalaki, no wonder hindi naman pinag-uusapan ng pagyaman, basta kikita ka ng pera. Andun yung part talaga na pag-aaralan mo para kumita ka lang talaga 'Di ba? Ang punto doon nga sa maliit na income, inaaral lang ako para lang, 'di ba, para lang kumita. 'Di ba? Sa negosyo po natin is ang pinag-uusapan po pagyaman o pagkita po ng malaking pera. Ibig sabihin, ang point, kung yun nga pong walang pagyaman, pinapag-aralan po natin, ba't hindi po natin subukan, 'di ba? Napag-aralan yung ganitong industry. 'Di ba? Na kung iisipin mo, sobrang dali lang naman ng negosyo natin kasi paano ko nasabi sobrang dali, more on online lang na araw-araw naman tayo may hawak ng cellphone, magpe-Facebook tayo, di ba? Nagchat-chat tayo, na ang punto, ang karamihang pinag-uusapan, wala namang pagkita. At least good thing, di ba? Kung ikaw man ay nagtatrabaho, kung ikaw man ay busy, kung ano man yung bagay na ginagawa mo, ang point, pwede mong isabay yung ganitong business. Kasi ang point ito, imagine mo, kahit kumakain ka, pwede mong gawin yung uno. Di ba? Halimbawa, pag ikaw ay nagpapahinga na, di ba? Pagdating ng gabi, pwede mong gawin yung uno. Pag ikaw pag nagising ka ng madaling araw, pwede mong gawin yung uno. Ibig sabihin, wala pong oras pagdating sa negosyo natin. Yun po yung masarap pagdating sa business natin. Na ang point, kahit ano yung bagay na ginagawa mo, kahit sobrang busy ka, is pwede mo talagang isabay yung negosyo natin. Di ba? Then ang trainings, di ba, para matutunan mo yung ganitong industry, online lang din po. Attend ka lang dito. More on online. Diba? Ibig sabihin, ang dali Dahil ang point sa negosyo po namin, more on tulungan. Yun po yung masarap sa negosyo namin. Hindi mo siya gagawin mag-isa. Diba? Ang trabaho mo lang sa umpisa, 10% lang. Diba? Yung 90% kami po yung gagawa. Diba? Yun po yung masarap pagdating sa negosyo natin. Diba? Kaya sa totoo lang, sobrang dali po ng business natin. Diba? Kaya lang, kailangan mo siyang maintindihan kung paano talaga ginagawa. Kaya ang point, di ba, katulad niya, na-explain na po sa inyo, kung may mga bagay na hindi po kayo naiintindihan, may mga bagay na hindi po kayo nauunawaan, mas maganda na tanungin niyo po yung tao, di ba, na nagpasok po sa inyo dito para mas maintindihan, para mas maunawaan niyo po talaga yung ganitong industry. Okay, then, ang point po, ako po, sa totoo lang, bakit ko po yung ginagawa yung uno, di ba, malalim po kasi yung dahilan ko, para sa pamilya. Kasi, ang province ko po, Mindoro. Mahirap po ang buhay sa amin sa Mindoro. Ang buhay po sa amin, kung di ka mag-uling, mag-ani ng palay, magtabas ng mais, mamuti ng munggo mangisda, yun po yung buhay sa amin sa Mindoro. Ibig sabihin, sobrang mahirap po. Then, dumadating po sa time na yung nanay ko, pupunta pa kami ng bundok, nangunguha kami ng duwat at bayabas, ibinibenta sa palengke para lang kami may makain. Sa palayan, nangunguha naman kami ng kangkong para ibenta sa palengke para lang kami may makain. Na alam mo sa totoo lang po, yun po yung naging motivation ko, yun po yung naging dahilan ko kung bakit ko po talaga ginawa to. 'Di ba? Kung bakit ginusto ko pong umasenso. Sa totoo lang naman po, wala naman pong tao na ayaw umangat po sa buhay. Wala pong tao na ayaw pong umasenso. Lahat po ng tao gusto namang umangat. Kaya lang maraming tao, hindi po nila alam kung paano talaga umangat sa buhay. Paano kumita ng malaking pera. Kaya alam mo sa totoo lang, sobrang swerte natin kasi imagine mo, pinakita sa atin ng Panginoon yung ganitong industry. Ang dami sa labas, di ba? Na, ang point, marami namang way para kumita ng pera sa labas. Pero ang punto, maraming tao sa labas, hindi nila alam kung paano kikita ng malaki. Pero pwede kang kumita. Di
Di ba? Ang point dito po, tinuturo po dito, imagine mo, libre lang libre lang ang training po. Ituturo talaga sa iyo kung paano kakikita ng malaki. Kaya lang, ang point, ituturo namin sa iyo, lalo na pag the time na nakapasok ka na pagdating sa ganitong industry. Kaya ang point, kung first timer ka, di ba? Mas maganda na intindihin mo, unawain mo kung paano ka talaga makapasok. Di ba? Pagdating sa ganitong industry. Di ba? Then kung may mga katanungan ka, mas maganda talaga na tanungin mo yung tao na nagdala sa iyo dito. Kasi ang point ako po na nadala dito, sa totoo lang, wala po akong pera, wala po akong 8,998. Isa po yun sa problema ko kasi kargador po ako dati eh. Imagine mo, nagbubuhat lang ako ng uling, ng saging, ng nyog po yung po yung hanap buhay ko that time na naimbitahan po ako dito. Ibig sabihin, wala po akong 8,998. Eh, ang ginawa ko lang po dyan, gumawa po ako ng paraan. Nagbenta pa po ako ng cellphone para lang po. Imagine mo, nagbenta ako ng cellphone, nangutang ko sa barkada, nangutang pa po ako sa Bombay. Ang point, kinabukasan po naka-join po. Diba? Ibig sabihin, kahit pala wala kang pera, basta gusto mo, magagawa mo siya. Diba? Basta ang point, gustuhin mo lang, gawin mo lang, then ang punto, diba? Ilapit mo kay Lord. Lagi natin tatandaan, everything has a reason. Lahat po ng bagay na nangyari sa buhay natin may dahilan. Ibig sabihin, ang punto ko, nandito ko ngayon, may reason yan. May dahilan po kung bakit ka nandito. Kasi kung iisipin mo, ang daming tao sa labas eh. Bakit ikaw yung nandito ngayon? Pwede naman kapitbahay mo yung nandito. Pwede naman kaibigan mo, pwede naman kakilala mo, pwede naman ibang tao dapat yung nandito. Pero but still, kung iisipin mo, bakit ikaw yung nandito ngayon? Ibig sabihin, may dahilan kung bakit ka nandito. Kaya huwag ka papayag, di ba, na hindi mo siya maiintindihan, na hindi mo ito mauunawaan. Di ba? Kasi bakit? Malay mo, ito na yung chance. Di ba? Para mabago yung buhay mo. Pero ang point, sabi nga namin, hindi ka po namin para i-convince. Kailangan mo i-convince yung sarili mo kasi buhay mo yan. Sabi nga, life is a choice. Tayo po ang pipili ng buhay na gusto natin. Wala naman po tao gusto maghirap habang buhay. Lahat po ng tao gusto maging successful sa buhay. Kaya lang, syempre, sabi ko nga, maraming tao, hindi nila alam paano umasenso. Kaya swerte tayo, di ba? Alam na natin kung paano talaga umasenso. Di ba? Kaya ang point sa mga first timer, paulit-ulit ko sasabihin, kung may mga bagay na hindi ka naiintindihan, itanong niyo po doon sa tao na nagdala po sa inyo. Yun lang po. Maraming salamat and God bless po.